Impeachment complaint ni Vice Presidente Sara, wala ng pag-asang umusad sa Kongreso? Pinag-uusapan na nga sa ngayon ang nalalabing impeachment complaint na tatalakayin ng Kongreso sa Committee on Justice and Accountability na yung darating na Lunes. Matatandaan natin na inendorso ng iilang civil groups at mga kongresista ang 4 na impeachment kay VP Sara. Kung matatandaan natin nung unang impeachment complaint, ay sumubra sa 1/3 ang bumoto upang ma-impeach si VP Sara at sa kasalukuyan ay tila hindi madaling kunin ang 1/3 ng Kongreso, lalo't nag-aalangan ng iba't ibang kongresista dahil sa pagdedeklara ni VP Sara na tumakbo ito bilang Pangulo sa darating na eleksyon. Binasag naman ng National Unity Party ang kanilang pananahimik at inilabas ang mahigpit na pagtutol nito sa gagawing impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo sa mga kadahilanan na wala umanong sapat na basihan ang mga paratang laban kay VP Sara. Hindi naman umano isinasara ng partido ang kanilang pagsusuri muli sa impeachment complaint kung makikitaan nila ng sapat na ebidensya ang mga paratang laban kay VP Sara. Anila na dapat unahin ng mga kongresista ang pagtutok sa mga pangunahing problema ng bansa at hindi dapat gamitin ang impeachment upang maging political weapon para pabagsakin ang iilang opisyal. Ating panuurin ang ibang pahayag ni Attorney Vic Rodriguez patungkol sa issue na ito. Ngayong araw, yung 4th impeachment complaint laban kay Inday Sara ay ipapalusutin na rin at ihahatid na sa committee level diyan po sa Justice Committee ng House of Representatives. Pag-usapan din po natin yung bagamat I'm conscious of the time today. Pero ito pong mga nakikita nating malansang alyansa, ito po yung mga bahagi ng aparato ng korupsyon. Napapanagutin ni Vice Presidente Inday Sara bilang presidente sa nalalapit na panahon. Ito po yung papanagutin. Malinaw po doon sa mga naging pahayag ni Inday Sara the President, wala pong forgiveness kung walang full accountability. Papanagutin ang lahat ng nagpapahirap sa mamamayang Pilipino sa kasalukuyan sa ilalim ni Bongbong Marcos Jr. Mainit pong pinag-uusapan ngayong araw yung 4th impeachment complaint laban kay Inday Sara ay ipapalusutin na rin at ihahatid na sa committee level diyan po sa Justice Committee ng House of Representatives. Pag-usapan din po natin yung bagamat I'm conscious of the time today dahil mag-ano po tayo 5:25. Lipat po kayo ng platform para masubaybayan natin pare-pareho yung hearing po ni Pangulong Duterte diyan sa ICC. Marami pong salamat sa halos magdadalawang-libong live viewers natin based on my magic eye. Sana po ay patuloy kayong nasa Facebook, mag-like, mag-share, mag-subscribe sa YouTube. Yung mga nasa Facebook po, baka pwede makahingi ng konting pabor sa inyo para po lumakas yung ating parehong pahina. Mas marami po tayong maabot. Yung mga naka-follow po sa Facebook, na maghahalos 700,000 na po tayo, sana po ay mag-subscribe din kayo diyan po sa ating YouTube channel para po sakaling i-take down po itong ating pahina sa Facebook, madali po kayong makakasubaybay sa YouTube. Sana po yung mga nasa Facebook, sumunod din po kayo sa YouTube. Yung nasa YouTube na wala pa po sa aking Facebook channel, sana ho'y sumunod din kayo. Nang sa ganun, mag-follow din po kayo. Yung nagfa-follow sa Facebook, mag-subscribe po kayo sa YouTube para po kung sakali mang pag-initan nila higit ang ating pahina, lalo na ngayon, Inday We Trust, madali po ninyong masundan ang mga mahalaga at importanteng usaping panlipunan na dapat nating dinidiskurso. So papanagutin ni Inday Sara ang mga dahilan sa pagkalunod ng napakaraming kapwa nating Pilipino dahil ninakaw yung flood control funds, ghost yung flood control projects, substandard yung flood control or flood mitigation projects.
Yan po ay malinaw na naging pahayag ni Inday Sara, the President, na kanyang pananagutin ang mga nagnakaw ng trilyon-trilyong piso ng sambayan ng Pilipino. Kaya yung mga kabataan, bago ho kayo, hindi po picnic. Yan po yung, that's how they're trying to project now. Itong gagawin nilang selebrasyon ng EDSA People Power sa Wednesday, February 25. Pero ito po, yung rally na mga galit sa korupsyon, pero hindi po galit sa pinuno o mastermind ng korupsyon. Ito po yung anti-corruption, pero wala pong corrupt. Ito po yung rally ng mga galit sa corruption at kurakot, pero sa pananaw po nila, wala pong kurakot, wala pong korupsyon. Wala nga pong nagnakaw pero galit sila sa magnanakaw. Yan po ay parte ng alyansa ng mga aktibong bahagi ng aparato ng kurakot at korupsyon. Tulad nino, may ulitin ko ho may manipis na lang ho kasi yung talagang tunay na dilaw. Yung talagang malapot ang pagmamahal sa bansa. Yung lumaban ng mga panahong iyon, by now, may mga edad na rin po yan, marami po lumisan na. So yung tunay na dilaw, we give tribute to them. Pero yung mga hilaw na dilaw, yung mga pinklawan, yung mga akbayan, yung makabayan, at yung mga pulutong o samahan ng mga banal-banalan na ngayon po'y umanib na at aktibong bahagi ng alyansa ng malalansa, ng alyansa ng kainsuka na ngayon ho ay sige kain ng kanilang sinuka, wag po kayong magpapalansi, wag po kayong magpapabudol dyan. Kung ito po ang kasama ninyong magse-celebrate ng EDSA, there is nothing to celebrate. Ito po'y panluloko. Kitang-kita naman din po natin. Imagine ho ninyo, I have to show you a very nice clip. Maganda po ito. Ito po ay dahil nga po ipinagdiriwang itong ipagdiriwang yung EDSA. Ano ho? Alam mo ninyo, sa mga tunay na dilaw, tayo ay nagbibigay galang po sa kanila. Kinikilala po natin sila. Meron po ako ipapakitang isang video clip sa inyo. Yun napakalakas po ng lindol na yun. Ano, 224 million aid for quake hit Cebu. Mga kasamahan nating Bisaya, yung mga taga Cebu, mga Cebuano, yan lang ang halaga sa inyo ni Bongbong Marcos. Bakit? Alam mo ninyo, noon siya ay nagpunta sa Naga, ang ibinigay po niya, para po walang tanggihan, tanggalin na lang po natin itong isang kung saan ang galing para naman ma-protect. Bukas na po yung Ramadan sa ating mga kapatid na Muslim at yung Lenten season sa ating mga Katoliko. Yung mga banal-banalan, kasali po dyan. Ngayon, ito pong pangako ni Bongbong Marcos na maraming magpapasko sa kulungan, December 15, 2025, may makukulong daw. Hindi umabot, tumawad bago magpasko. Hindi pa rin umabot, tahimik na sila. Nag-New Year na po. Pumasok na yung taon 2026. Paulit-ulitin natin ito. Nag-Valentine's na po. Natapos na ang Chinese New Year. Nakakadalawang New Year na yan. Wala pa rin hong nakukulong na malalaking isda, malalaking pating, malalaking balyena, mga tambaluslos, laya pa rin. Ngayon nabanggit ko yung Ramadan at yung Lent. Nagsimula na po pareho yan. Baka naman, at hindi ho baka, malamang, nakakatiyak tayo. Meron na naman pong darating na Pasko. Sa kalendaryo po ng mga Katoliko, yung Pasko ng pagkabuhay. Sa ating mga kapatid na Muslim, yung Eid al-Fitr, yung pagtatapos ng Ramadan. It's a joyous event for them, a joyous occasion for all our brother Muslims. Magkakaroon na naman po ng dalawang Pasko. Sa Katoliko, yung Pasko ng pagkabuhay, sa ating mga kapatid na Muslim, yung Eid al-Fitr, wala pa rin hong nakukulong na malalaking isda, naglalakihang pating,
at yung mga balyena at yung mga tambaloslos. Ganyan po kalala ang kurakot at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Parehong-pareho po yan. Kagaya po ng aking nasabi, maaga po tayo ngayon dahil mamaya po ay 5:30 live po yung coverage naman sa ICC hearing ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po siya. Winave na po niya yung kanyang pag-attend personally dahil hindi po niya kinikilala at hindi dapat kilalanin ang jurisdiction ng ICC. Walang jurisdiction ang ICC sa pagkatao at kaso ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at lahat po ng kaalyansa ni Bongbong Marcos, yung alyansang malansa, yung masansang na alyansa, yung Pink Lawan, yung Hilaw na Dilaw, yung Akbayan Marcos Alliance, yung Makabayan Marcos Alliance, yung Banal-Banalan Marcos Alliance, yung Kain Saba Marcos Alliance at yung Kain Suka. Huwag po kayong maniniwala dyan, huwag po kayong magpapabudol dyan. At yun din binanggit din po ng mismong gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas. BSP Governor mismo nagsabi nito. Malinaw pong sinabi ng BSP Governor na suko na po ang BSP, yung Bangko Sentral. While nakatutok po sila labanan ang inflation for this year, 2026 at 2027, limitado lamang po ang kanilang magagawa, ang kanilang kakayahan. Ano po ang sinabi ng gobernador mismo ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Hanggat hindi inaayos ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang issue ng lantaran, malawak, talamak at garapalang kurakot at korupsyon, investors' confidence will not come back in the country. Para daw po umayos ang ating ekonomiya, kinakailangan tugunan yung structural changes at kinakailangan magamot yung duda, pangamba, walang tiwala at walang kumpiyansa ng mga mamumuhunan dahil sa issue ng malawakang korupsyon. Mismong BSP Governor na po ang nagsabi niyan. Central Bank Governor na ang nagsabi niyan. Ganyan po kalala ang korupsyon. Ano ang nangyayari? Magdiriwang pa ng EDSA kuno. Itong mga hilaw na dilaw. Again, I respect, I salute, I recognize yung tunay na dilaw. Yan yung mga lumaban, nakulong, na torture, na hampas ng transyon, na sprayan ng tear gas, na bomba ng marumi ng tubig ng bumbero nung panahon ng martial law, respetado ko po yan. Yung tunay na dilaw. Pero yung mga magsasama-sama po, ngayong February 25, yung mga magulang, wag po ninyong pahintulutan yung mga anak ninyo. Ngayon, kung gusto ninyo na magpatuloy ang talamak, lantaran at garapalang kurakot at korupsyon na ating nararamdaman, nasasaksihan sa ilalim ni Marcos Jr. kasama ang kanyang malansang alyansang Hilaw na Dilaw, Pinklawan, Akbayan, Makabayan, Banal-Banalan, Kain Saba, Kain Suka, tulak po ninyo yung mga anak ninyo, pati sarili ninyo. Sumama kayo dyan sa rally ng mga kabahagi ng aparato ng korupsyon. Kung hindi huwag ninyong pahayaan yung mga anak ninyong sumama riyan. Kalokohan po yan kung may pagmamahal pa ho kayo sa bansa. Bakit? Yung mismong BSP Governor, yung pinuno po ng ating Bangko Sentral, sinabi na po niya na kailangan ipagpatuloy in not so many words yung ating pong inilulunsad nung election pa lang, bago pa lang ng aking kandidatura, yung war on corruption. Bakit? Ngayon po 2026, mismong BSP ang nagsabi, ang kanila pong GDP projection or forecast para sa Pilipinas, tingnan po nyo ito from 5.4% GDP forecast ng Bangko Sentral, binaba na lang po nila ito ng 4.6%. Ang laking pihit po nun, pababa po iyon. Pababa po iyon, bakit? Issue po ng korupsyon. Nagsama-sama na po sila dyan. Yung mga kababayan natin sa Visayas, lalong-lalo na sa Cebu. 224 million lang
ang itinulong sa inyo ng Marcos Jr. nung kayo po ay tinamaan ng 6.9 magnitude quake. Yung paglulustay, yung para lamang sa luho na modernization of a Coliseum in Naga, 500 million. Hindi mo masisisi yung si Mayor Leni Robredo tanggapin yun. Magbebenepisyo siya eh. Pero ang mali ho rito, yung direksyon ng Marcos Jr. administration. Naratel po sila eh, nagulat po sila, nasira po yung drama nila eh. Nung walang pag-atubili, walang planning, walang announcement, walang drama. Nag-anunsyo si Inday Sara, the President, ng kanyang kahandaan na pangunahan ang bawat pamilyang Pilipino at panagutin ang lahat ng kurakot at kurap na nasaksihan natin at patuloy nating nararanasan sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Pati po ang inflation. Ang forecast po ng BSP, ayon kay BSP Governor, for inflation from 3.2, 3.6 na po. At kahit siya nag-aalala, dahil pag ang inflation daw ho ay umakyat ng 3% pataas, problematic yan. Problema yan. Yan po ang forecast mismo ng BSP ngayong taon. For our GDP, ang ating pong growth from original forecast na 5.4%, sabi po mismo ng BSP Governor, 4% na lang ang kanilang forecast. Yung ating pong inflation rate, sabi po ng BSP Governor nung simula, from 3.2%, they will try to manage it, keep it below 3.2 or below. Ngayon po, inangat na nila. 3.6 na po yung kanilang nakikitang inflation rate. At sabi rin niya, pag ang inflation ay tumama sa 3% pataas, problema na ho yan. Hindi pa po kasama dyan yung lumalaki trilyon piso na pagkakautang nating mga Pilipino. Yan po ang diwa ng EDSA.